So yan po, bago po lahat, ibinabati ko po kayo na isang magandang umaga mga idol. Meron po ulit dinala sa akin dito na spin dryer Eureka single tab. Yan po ang model ASD-780, tapos 7.8 kilograms. Sa ngayon po mga idol ay panahon po ng marami nagpapagawa na spin dryer. Dahil ngayon po gamitin dahil panahon po ng tag-ulan. Kaya punta muna po tayo dito sa likod. Sa katunayan po itong mga idol ay sinubukan na rin na may-ari na gawin. Yan po, wala ng mga tornilyo siya. Yan o. Bago dinala sa atin. Yan po itinignan na kung kakayanin niya. Kaya nga line nabigo siya. Kaya ang bagsak nito sa akin naman. Ako naman po ang susubok nito kung kakayanin ko po ito mga idol. Ito po yung aking chinik na rin kanina. Ang kanya pong kulay yellow na single capacitor po ito ay wala pong resistance na galing po sa kanyang pinaka windings. Tapos chinik ko rin po ang kanyang pinaka fuse. Ito po ang fuse holder niya. Okay naman po, good ang fuse. Tapos yung linya niyang dalawa pataas papuntang timer at saka contact point switch ay okay din naman po. Okay ang kanyang timer at saka contact point switch. Yan, ang mangyayari po nito ay babaklasin ko po ito para ma-check po natin, baka may nag-uumido na naman siya. Pagka kaya nating ilugsong at hindi masyadong grabe ang kanyang problema ay baka mapatakbo natin ito mga idol. Kaya mukhang may hirapan na naman po ako nito. Matinding trabaho na naman po ito. Pag nagawa po natin, okay. Pagka hindi, okay pa rin. Kasi ang mahalaga po ay ating sinubukan. Kasi para medyo makaminos po ang may-ari na hindi siya muna bibili ng bagong motor pagka nasolusyonan natin po ang kanyang pinaka windings. So dyan muna po kayo mga idol at ating babaklasin muna po ito bago ko po kayo balikan mga idol. Yan po mga idol, update ko muna po kayo. Binaklas ko na po yung pinaka motor niya po sa kanyang body. Ito na po ang kanyang hitsura. Yan po, pakita ko po sa inyo. Ayan. Yan ang kanyang common pay blue. Red yung kanyang line capacitor at yellow naman po yung single capacitor niya po. Tapos ito po ay binabahagi ko lang po sa mga sa mga baguhan lang po na magdi-DIY. Sa mga matatagal na naman po nagagawa ay alam na po nila yan. Gusto ko din lang pong ibahagi ito sa inyo kasi ngayon po ay mahirap talaga po ang buhay. Kung gusto nyo pong makatipid at hindi muna bumili ng bagong motor, ganito muna po yung gawin kung kayo po ay matyaga sa pagre-repair. Yan. Bago po natin baklasin po ito, kailangan po maglagay muna po kayo ng marking. Ayan po, nilagyan ko po ng marking yan. Yan. Akin muna nilagyan po ng tanda. Yan. Ayan. Para pag po ibinalik nyo, ay madali po ang pagbabalik nyo mga idol. Ito po ay naka-ribit po itong apat na ito sa kanyang pinaka motor yan, sa housing yan. Yan po yung aking sisilsilin po yung apat na yan. Tapos ang size po ng nut nito ay 10 mm. Tapos ito naman pong pinaka tornilyo niya ay 8 mm. Yan, ito po ang ginagamit ko po sa pagkakalas niya. Yan. Meron po akong 8. Meron akong 10. Yan. O kaya naman po ito. Kompleto po ito. 8, 10 at saka 12. So yan. Babaklasin ko na po ito muna. Babalikan ko po ulit kayo dyan. Yan muna po kayo mga idol. So yan po mga idol. Nabaklas ko na po yung kanyang windings sa kanyang pinaka-housing po ng motor. Ito po, yan. Sinilsil ko po yung apat na yan.
Ito naman ang kanyang panghuling housing. Okay pa naman po ang kanyang busing. Yan, maganda pa ang kanyang shafting. Ito po, balik po tayo dito sa windings niya. Ayan. Ito po ang napapansin kong nag-uumido. Yan o. Parang nasunog siya. Ayan po. Yan. Yan po ang aking napansin dyan. Yan po ay tatanggalin ko muna po yan tali na yan. Para malinis ko po yan. Yung nag-uumido na yan. Para lumitaw po yung kanyang putol. Sana po ay swertehin tayo sa ating trabaho na ito ngayon. Sana ay hindi masyadong malaki ang kanyang problema. So yan. Diyan muna po kayo. Yan po. Update ko po sa aking nire-retoke na motor mga idol. Yan po. 5 ang nag-uumido na windings niya. Kaya pinutol ko na po. Dinugsong ko na po yan. Yan. Nilagyan ko na rin po yan ng tube. Hininangan. Para mas tumibay po yan. Yan po yung aking tatalian lang po mga idol. Update ko po kayo pagka nailagay ko na po yung sa housing ng motor mga idol. Yan muna po kayo. Yan mga idol. Ito po yung aking bago ko po ilagay po doon sa kanyang pinaka-housing. I-update ko muna po ito dito sa aking tinalian mga idol. Ayan po. Yan. Natalian ko na po yung aking tinanggal na tali. Ang itinali ko pa rin po yung aking tinanggal kanina mga idol. Tapos yung kanyang pinaka-tube ay naputol na kaya aking dinoblehan na lang po ng electrical tape. Ito po ang kanyang wirings. Yan po. Blue, yellow at saka red. Yan. Ang nabili ko pong screw type na nabili ko po na may nut. Medyo mahaba nga lang po ito pero wala naman pong problema kahit mahaba dahil wala naman pong sasabitan dun sa ilalim. Yan, akin muna pong ilalagay po sa kanyang pinaka-housing bago ko po i-actual testing po sa inyo para makita nyo po na yan po ay gumana po mga idol. Yan muna po kayo mga idol. So ito na po mga idol, na-assemble ko na po yan. Nilagay ko na po yung kanyang screw na may nut. Yan po, 4. Tapos yung pinaka cover niya dito sa ibabaw po yan. Nilagay ko na rin. Ito. Yan, ating maya po yung ating actual testing po sa inyo para makita nyo po na tumatakbo na po yung pinaghirapan ko na pinagdugsong-dugsong ko na windings na mga nag-umido po. Ang may-ari nito po mga idol ay magaling din mag-DIY. Ang ginamit niya pong brake ay ito na, kawad o alambre. Yan, subukan po natin kung gagana pa po yan mamaya. Pagka hindi po gumana na yan, yung brake niya ating tatanggalan na lang po ng brake. Wala naman pong problema kahit wala pong brake ang dryer. Yan naman po yung may spin timer. Pwede naman pong hintayin na lang po matapos yung bago kunin ang dinray na damit po. So yan, ating isasaksak po yan maya maya. Papakita ko lang po sa inyo. Ito po ang kanyang original na capacitor. Ang ginamit niya po yan 4UF po yan, 500 volts. Tapos yan, nilagyan ko muna po ng ang isang linya ng electrical tape para pong kanyang single capacitor yung yellow. Tapos ito po yung red. Yan, yun yung line. Ang common naman po itong blue. Para baka makuryente ako. Iba na rin po nag-iingat. Sa mga gusto pong gumaya ay doblehin po ang pag-iingat natin po mga idol. Dahil siyempre po kuryente po yan. Baka ang isang pang pagkakamali mahirap din po. So yan, ipupus ko muna po yan. At wala pong patungan ng aking camera mga idol. Akin muna po isasaksak yan. Mga idol, naisaksak ko na po ang kanyang wirings po niya sa aking pinakasaksakan. Yan po. Ito naman po yung kanyang pinakamotor. Yan po. Tumatakbo na po yan. Umiikot na po. Ayan. Ating ikakabit lang po dun sa pinakabody niya po. Para mas makita natin na talagang success po ang aking ginawa. Pagka siya meron ng nakalagay po diyan
sa motor na yan. Kung siya po ay kaya niyang dalhin yung tab niya na ilalagay po dyan mga idol. Dyan muna po kayo. So yan po mga idol, na ikabit ko na po yung pinaka motor niya po dito sa kanyang pinaka body. Ayan po ang kanyang pinaka capacitor po. Ayan. Tapos yun naman po ang kanyang mga wirings. Ayan eh, naayos ko na rin po. Nilagyan ko ng plastic cable tie. Ito po mga idol ay ano na rin po, hindi na rin po masyadong gumana ang brake kasi yan po ay kawad na po nakalagay na may-ari, kaya ikinawang ko na lang po yan ng konti. So yan, natin pong ipa-final testing para kung umubra pa ang aking pagre-repair po sa motor ng spin dryer na ito. Ayan po, nakasaksak na po ang kanyang power cord. Punta po tayo dito sa pinakataas po niya. Pihitin ko po ang kanyang pinaka-spin timer. Yun, umuga-uga na po mga idol. Saka may ugong na rin po siya. Umikot na ang spin dryer na itong Eureka. Pupunta po tayo dito sa baba. Ayan na, para makita nyo po. Ayan, umikot na po siya. Tapos punta po ulit tayo dito sa taas. Kung gumagana pa ang kanyang pinaka contact point switch. Ayan po. Bahagya po siya, humihina na. Ayan. Tapos baba ko po ulit. Punta po ulit dito sa pinaka baba na. Ayan. So, ibig sabihin po, nagtagumpay po ako sa aking nirepair po na windings na maraming putol. Napatakbo po natin. So, hindi po sayang po ang ating pagod sa araw na ito mga idol. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog sa araw na ito mga idol. Kung nagustuhan nyo po at may kaunti po kayong natutunan, baka naman po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-like, pag-subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Kaya magpapasalamat po ako sa mga bago pong napadpad po sa aking muntin channel, mga silent viewers, organic viewers, at saka po sa mga kaibigan ko rin po sumusuporta po sa akin para ipagpatuloy ko po ang aking pong maliit na channel na aking pagbablog po. Maraming salamat po mga brother, mga idol, mga lods. Lubos po ang pasasalamat ko sa inyo po. At saka po, hanggang dito na lang po at God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw po nating mga hanap buhay mga idol. So bye bye na po mga idol.